Amihan Stories presents Agent Bullet. Written by Mabel Abutar. Edited by Amihan. Yo, Greg! Kumusta? Bati ni Riley sa kaibigan nang pumasok siya sa isang flower shop. Riley, dear, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Greta ang pangalan ko at hindi Greg? Nakaka-imbyerna ka naman, paulit-ulit na lang. Nakanguso nitong sagot nang inisian lamang naman ni Riley. Whatever. Dumating na ba sila, Greg? Greta nga ang pangalan ko, sabi. Nanggigigil nitong sabi, pero tumawa lang si Riley. Oo na, Greta. Pagdidiin niya sa pangalan nito. Andiyan na ba sila? Ulit niyang tanong. Umirap ito sa kanya bago sumagot. Kompleto na sila at kanina pa silang naghihintay sa'yo. Pumasok ka na sa loob. Naiirita ako sa suot mo. Taboy nito sa kanya. Tumingin naman si Riley sa suot niya. Wala namang mali sa suot ko ah. Duh! Loose shirt na pinatungan mo ng polo shirt? Rip baggy jeans and rubber shoes? Then rapper cap? Hindi ka ba kinikilabutan sa suot mo? Para kang lalaki. Ew! Tila nandidiri nitong reklamo sa kanyang pananamit. Bakit ikaw? Hindi ka ba kinikilabutan sa maikli mong dress? Ang laki naman ng braso at binti mo. Pangaasar din ni Riley sa binabae. Hello, I'm a girl. Normal sa akin na magsuot ng ganitong damit kasi babae ako. Ikaw lang yata ang abnormal. Babae ka naman pero nagsusuot ka ng panlalaking damit. Nakakairita kaya? Komportable ako sa suot ko at yun ang mahalaga. Kaya wag mo nang pakialaman ang suot ko. Para hindi ko rin pakialaman yang sayo. Got it, girl? Oo na. Pumasok ka na nga. Ang sakit mo sa matang babae ka. Mas sexy pa ako sayo. Ngumisi ng mapang-asar si Riley at dahan-dahang lumapit kay Greta at tinitigan pa ng malagkit ang bading. Bakit ganyan ka tumingin? Kinakabahan nitong tanong. Greta. Ano? Napalunok ito habang nakatingin sa kanya. Kulang ka sa shaves. Malakas na tumawa si Riley nang makitang nalukot ang mukha nito sa inis. Nakaka-imbyerna ka talaga. Pumasok ka na nga sabi. Palate-late pa kasi ng dating. Tinulak siya nito sa back door bago malakas na sinaraduhan ang pinto. Tumatawang binaybay ni Riley ang makipot na daan para makarating sa kanilang hideout. Sa tulong ng malamlam na ilaw, agad niyang nakita ang mga kasama. Kamusta? Bati niya sa isang babae at dalawang lalaki na naghihintay sa kanya. Bakit ang sama ng tingin niyo sa akin? Hindi naman ako late ah. Nauna lang kayong dumating. Mabilis niyang katwiran sa mga ito. Pero ang totoo, late talaga siya. Baka lang makakalusot. Bakit hindi ka sumipot sa pagpupulong kagabi? Seryosong tanong ni Sixto, ang kanilang leader sa Zebra Team. Ang Zebra Team ang pinakahuli sa lahat ng grupo sa Putragis Organization. Isang underground organization na sangkot sa iba't ibang legal at illegal na gawain kalakip ng malaking pera. Sila rin ang pinakamaliit na grupo na may 4 lang na miyembro. Nangunguna sa lahat ang grupo ng Alpha. Sinundan iyon ng Beta, Charlie, Delta at iba pa. Pasensya na boss, napasarap ang tulog ko eh. Nakangiting sagot ni Riley. Bago ka pa lang sa grupo, pero kung umasta ka parang ang tagal mo na. Sambit ni Jackie, ang babaeng palagi nilang high blood kapag nasa paligid siya. Hindi porket nakapasa ka sa pagsubok ng organisasyon, magagawa mo na ang gusto mo. Alalahanin mong isang grupo tayo rito. Kapag may ginawa kang kalokohan, damay rin kami. Dugtong pa nito. Naku, paano yan? Hindi ko kasi alam kung may ginagawa akong kalokohan habang natutulog. Counted ba yun? Inosenteng tanong ni Riley. Pero ang totoo, inaasar lang niya si Jackie. Tulad ng gusto niyang mangyari, matalim itong tumingin sa kanya. Kung nakamamatay ang tingin, kanina pa siyang bumulagta sa sahig. Tama na yan. Umupo ka na, Riley. Sumunod si Riley sa sinabi ni Sixto. Umupo siya sa pagitan ni Jackie at Simon. Mas lalong nainis si Jackie, habang tahimik lamang si Simon. Sinadya niyang umupo sa pagitan ng dalawa para mas lalong asarin ng babae. Alam kasi niyang may gusto ito kay Simon. Siguro naman nakikita mo ang bakanting upuan na yon, di ba Riley?
Sarkastiko ang tanong ni Jackie habang itinuturo ang bakanting upuan sa harap nila. Oo naman, mabilis niyang sagot. Bakit hindi ka ron umupo? Sumiksi ka pa rito, alam mo namang masikip. Kung nasisikipan ka, ikaw na lang ang lumipat. Nakangisi niyang sagot. Nananadya ka ba? Hindi komportable lang ako sa tabi ni Simon. Nakangisi at baliwalang sagot ni Riley. Humilig pa siya sa balikat ni Simon para mas lalong asarin si Jackie. Nakakatuwa kasi ang naiinis nitong muka. Halatang nagpipigil ng manapak. Tumigil na kayong dalawa. Mahalaga ang misyon natin ngayong gabi. Nakasalalay dito ang pag-angat at reputasyon ng ating grupo. Awat ni Sixto. Minamaliit sila ng ibang team kaya ganoon na lang kapursigido si Sixto na maiangat ang kanilang grupo. Inirapan ni Jackie si Riley bago ibaling ang tingin kay Sixto. Umayos naman siya ng upo at bahagyang ngumiti kay Simon nang makitang seryoso itong nakatingin sa kanya. Makinig kayo guys. Ito ang target natin ngayong gabi. Muling sabi ni Sixto kaya tumingin si Riley dito. Nilagay ni Sixto ang mga larawan sa mesang nasa gitna nila. Kumuha sila ng tig-iisang kopya. Anong gagawin natin sa lumang mansyon na to? Tanong ni Riley habang pinagmamasdan ng larawan. Common sense, Riley. Ano bang trabaho natin? Siyempre may kukunin tayo sa loob niyan. Puro kasi walang kwentang bagay ang ginagawa mo. Tapos tutulog-tulog palagi. Masungit na sagot ni Jackie na hindi panansin ni Riley. Tama si Jackie. May kukunin tayo sa loob ng lumang mansyon. Segunda ni Sixto. May natitira pa bang bagay sa loob niyan? Parang mga multo na lang ang nakatira dyan Diamante ang kukunin natin sa loob. Totoo? Kaninong diamante? Kay Boss Putra ba? Manghang tanong ni Riley kay Sixto. Si Putragis ang leader ng organisasyon at ito rin ang tumatanggap ng trabaho na pinapagawa sa mga miyembro. Isang buwan ng kasapi si Riley ng organisasyon pero hindi pa rin niya nakikita si Putra. Masyado itong maingat sa kagaya niyang baguhan. Hindi sinabi ni Boss Putra ang pangalan ng kliyente. Ayon sa detalyeng binigay niya, family heirloom yun ng ating kliyente. Paliwanag ni Sixto. Kung heirloom yun ng kanilang pamilya, bakit hindi na lang siya ang kumuha? Takot ba siya sa multo at ayaw niyang pumasok sa mansyon nila? Huwag ka na nga magreklamo, Riley. Makikinabang ka rin naman sa bayad niya. Sansala na naman ni Jackie sa kanya. Nagtatanong lang naman, baka kasi hindi sa kliyente ang diamanting yun. Paano kung ginagamit niya lang tayo para kunin yun? Pag-aari man ng kliyente ang diamante o hindi, labas na tayo ron. Ang trabaho natin ay kunin ng diamante. Hindi lang tayo ang grupong gagawa ng misyon, kaya kailangan yung seryosohin to. Lalo ka na, Riley. Maliwanag ba? Seryosong pahayag ni Sixto. Nakinig na lang si Riley sa mga paliwanag ni Sixto. Ayon dito, isang vault ang hahanapin nila at doon nakalagay ang diamante. Maayos ang ginawa nilang plano bago maghiwa-hiwalay. Bumalik siya sa inuupahang apartment para maghanda sa misyon nila. Taliwas sa araw-araw niyang pananamit, nagsuot siya ng itim na racerback sando at fitted leather pants. Pinaresan niya iyon ng combat boots bago itali pataas ang kanyang buhok. Magaang ikilos ang ganoong kasuotan kaysa sa pang-araw-araw niyang damit. Gabi naman, kaya hindi siya maiinis sa tila luluwang mga mata na tumitingin sa kanya. Ngumiti si Riley sa harapan ng salamin. Ibang-iba ang kanyang itsura kapag nasa misyon. Lumilitaw ang kanyang natural na ganda kahit walang makeup. Kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Okay, I'm ready. Sambit niya sa sarili at lumabas ng bahay. Kinuha niya ang sasakyan bago lumabas sa bakuran. Makakarating din ako sa aking pupuntahan. Muli niyang sabi bago sinimula ng pagpipedal. Tama, bisikleta ang kanyang sasakyan papunta sa kanilang tagpuan. May mga kotse naman ng mga kasama niya pero walang nagmamagandang loob na sunduin siya. Kapag sumahod siya ng malaki, bibili talaga siya ng tricycle. Pwede pa siyang mamasada kapag walang misyon. Dagdag kita rin yun. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpipedal, tumunog ang kanyang cellphone. Tumigil muna siya bago sagutin yun. Hello? Ano ba, Riley? Anong oras na wala ka pa rin?
Grupo na lang natin ang nasa labas ng mansyon. Nasaan ka na ba? Galit na bungad ni Jackie sa kanya. Malapit na ako. Sagot niya kahit alam niyang malayo pa siya sa pupuntahan. Nakakapagod kasing magpedal. Give me your exact location. Muntik nang mabitiwan ni Riley ang kanyang phone nang marinig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Jackie, anong nangyari sa'yo? Bakit naging lalaki ang boses mo? This is Simon. Umurong ang sasabihin ni Riley nang bigla siyang kausapin ni Simon. Ngayon lang niya narinig ang boses nito. Kadalasan, nakikinig lang ito sa mga pagpupulong at walang kahit anong reaksyon. Tell me your location. Bumalik sa wisyo si Riley nang muling narinig ang boses nito. Kasi hindi ako pamilyar sa lugar eh. Bago lang kasi ako rito. Tapat niyang sabi. Describe the place. Pinagmasdan ni Riley ang paligid. Tumaas ang kanyang balahibo. Ngayon lang niya napagtuunan ng pansin ng kinaroroonan. Patay sindi ang streetlights. Kokonti ang mga dumadaang sasakyan. Magkakalayo pa ang mga bahay. Nakakakilabot. Kinakabahan niyang sabi. Wait for me there. Aha? Parang nabingi pa siya sa sinabi ni Simon. Pupunta ka rito? Alam mo kung nasan ako? Paninigurado niya. Yes. Teka, ayoko maghintay sa lugar na to. Pupunta na ako riyan. Bye. Mabilis niyang pinatay ang tawag at muling nagpedal. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang alulong ng isang aso. Pakiramdam niya ay tumaas lahat ng balahibo na meron siya. Kumapal ang kanyang tenga at parang dumoble ang laki ng kanyang ulo. Peste, saan ba nanggaling ang asong yun? Mas binilisan niya ang pagpipedal pero muling umalulong ang aso. Huwag mo akong takutin. Kumakain ako ng karneng aso. Baka gawin kitang hapunan. Sigaw niya para mawala ang nararamdamang takot. Bahagyang tumigil ang alulong ng aso. Pero nagulat naman siya nang biglang may bumusina sa likuran niya. Dala ng gulat at takot, nawala ng direksyon ang kanyang bisikleta. Natumba siya at sumiksik sa damuhan. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagbagsak nang marinig naman ang boses ng isang lalaki. Hop in. Mula sa patay sinding ilaw, nakita niya ang nakatigil na motorsiklo sa gilid ng daan, sakay ang isang figura. Hindi niya makilala kung sino ito dahil sa suot na helmet. Tumayo si Riley kahit sumasakit ang balakang niya. Pasensya na sir, baka nagkakamali ka ng sinusundo. Hindi po ako pick-up girl na pwede mong pick-upin kung saan-saan. Matino po akong babae, disiplinado at may takot sa... Natigilan siya sa pagsasalita nang alisin nito ang helmet. Simon? Gulat niyang sabi nang tuluyang masilayan ang mukha nitong kay gwapo namang talaga. Kaya naman type na type ito ng mataray na si Jackie. Kung hindi ka pa sasakay, wala na tayong aabutan na diamante. Kasalanan mo kapag natalo ang grupo natin. Seryoso nitong sabi. Paika-ika naman siyang lumapit dito. Wala siyang choice kundi sumama rito. Bakit kasi nakapatay ang ilaw mo? Bigla-bigla ka rin bumubusina. Sumemplang tuloy ako dahil sa ginawa mo. Reklamo niya. Kung buhay sana ang ilaw ng motor nito, mabilis niya sanang namalayan ang pagdating nito. Ito ang District 13, teritoryo ng mga gangster, kaya sumakay ka na bago pa tayo ma-corner dito. Isuot mo to. Ibinigay nito sa kanya ang hawak na helmet. Ikaw na magsuot niyan. Driver ang nagpoprotekta sa passenger, kaya kailangan mo yan para protektahan ako. Nakangiti niyang sabi. Kahit wala siyang ibig sabihin sa kanyang sinabi, parang nagkaroon yun ng ibang meaning nang tumitig ito sa kanya. Na-conscious tuloy siya sa kanyang itsura. Baka may nakasabit pang damo sa mukha niya. Wala sa loob niyang hinawakan ng muka. Uy, bakit ganyan ko tumingin, Simon? May damo ba ako sa muka? Parang wala naman ah. Alam mo, kanina pa ako natatakot dito, kaya tara, umalis na tayo. Kapag nagtagal pa ako rito, baka humiwalay na ang kaluluwa ko sa aking katawan sa labis na takot. Umiwas ng tingin si Riley at pumesto sa likuran ni Simon. Nakangiwi niyang iniangat ang paa para umangkas sa motorsiklo nito. Lumapit ka sa akin. Sambit nito bago muling isuot ang helmet. Bahagya siyang umisod pero may sapat na distansya sa pagitan nila
para hindi dumikit ang katawan niya rito. Akala ni Riley okay na ang pwesto niya nang hindi ito magsalita, kaya nagulat siya nang paandarin nito ang motor at biglang itinigil. Dumausdos siya palapit dito. Naramdaman niya ang matigas nitong likuran sa kanyang dibdib. Lalayo na sana siya nang muli nitong paandarin ng motor. Napahawak siya sa baywang nito dahil sa bilis ng kanilang takbo. Nakikipagkarera ka ba kay kamatayan? Hindi niya napigilang sigaw. Hindi na siya nakamulat sa sobrang bilis nito magpatakbo. Kumukubli na rin siya sa likuran nito para maiwasan ng hangin na direktang tumatama sa kanyang muka. Nagsisisi tuloy siya kung bakit hindi niya tinanggap ang helmet kanina. Si kamatayan ang hinahabol natin, kaya kumapit ka ng mahigpit, Riley. Pinagsalikop na niya ang kanyang dalawang braso sa baywang ng lalaki. Pakiramdam niya, anumang oras ay titilapon siya kapag hindi niya ginawa yon. Kapag naaksidente tayo rito, si kamatayan ang kusang lalapit sa atin. Hindi na ito sumagot nang sabihin niya yon. Nakahinga ng maluwag si Riley nang tumigil ang motorsiklo. Mabilis siyang bumaba pero nakalimutan niyang masakit ang kanyang balakang. Nawalan siya ng balanse pero maagap na hinawakan ni Simon ang kanyang bewang. Nahigit niya ang hininga nang magdikit ang kanilang katawan. Hindi niya yun napagtuunan ng pansin kanina. Pero ngayon ay tila may kuryenteng biglang dumaloy sa kanyang katawan. Huwag kang magiging sagabal mamaya, Riley. Nawala ang imahinasyong naglalaro sa isip ni Riley nang sabihin yon ni Simon. Binitiwan din siya nito nang lumapit si Sixto at Jackie. Pumasok na tayo, hudyat ni Sixto. Matalim naman ang tingin sa kanya ni Jackie na hindi niya pinansin. Ang takot kanina ni Riley ay muling bumalik nang makita ang itsura ng mansyon. Hindi siya mahilig manood ng horror movie, pero sa itsura pa lang ng mansyon, parang nanood na siya ng 10 pelikula. Pakiramdam niya ay may lalabas mula roon habang tinitingnan niya ito. Hindi ba pwedeng bukas na lang natin gawin ng misyon? Nagbabaka sakali niyang tanong sa mga kasama. Umiwas rin siya ng tingin sa mansyon. Kung bukas pa natin gagawin, wala na tayong aabutan sa loob. Halos lahat ng grupo nakapasok na. Tayo na lang ang naiwan sa labas. Isang pagkakataon lang to para sa atin. Kung hindi natin gagawin, malabo na tayong umangat. Paliwanag ni Sixto. Tama ang nasa isip ko. Ikaw ang magiging dahilan ng pagkatalo natin. Bakit kasi napunta ka pa sa grupo namin? Maayos naman kami kahit 3 lang. Hindi na namin kailangan ng sagabal na kagaya mo. Sabi naman ni Jackie. Don't waste another time by talking worthless things here. Nabaling ang atensyon nila kay Simon. If you're too scared to enter, stay close to the group. Bili nito sa kanya. Tama si Simon. Manatili kang malapit sa grupo para maiwasan ng anumang gulo. Ihanda niyo rin ang inyong sarili. Baka pagtulungan tayo ng ibang grupo sa loob. Wala tayong kahit anong armas dahil nasa huling ranggo pa tayo. Kaya maging alerto kayo. Pahayag ni Sixto. Patakaran sa Putragis Organization na hindi bibigyan ng armas ang 5 grupo mula sa mababang ranggo. Kailangan muna nilang umangat para magkaroon ng mga armas. Binigyan siya ni Sixto ng flashlight. Kinuha naman niya yon kahit nangangatal ang kanyang kamay. Seriously, Riley? Natatakot ka talaga? Natatawang tanong ni Jackie. Sino ba namang hindi matatakot sa itsura ng mansyon na yan? Tingnan mo nga, parang may reunion ng mga multo sa loob. Iniisip pa lang ni Riley, kinikilabutan na siya. Hindi totoo ang multo. Katang-isip lang yun ng mga duwag na kagaya mo. Puwelta ni Jackie. Hindi ako duwag. Hindi lang talaga kami friends ng mga multo. Pumasok na tayo. Natigilan ng sagutan nila ni Jackie nang maglakad papasok ang 2 lalaki. Good luck sa mga multong makikita mo. Nangaasar na bulong ni Jackie bago sumunod sa 2. Kinilabutan naman si Riley kaya mabilis din siyang sumunod sa mga ito. Tumindig ang kanyang balahibo sa tunog ng sumarang pintuan. Ano ba tong pinasok ko? Bulong niya. Tanging ilaw mula sa kanilang flashlight ang liwanag na makikita sa loob. Wala siyang ideya kung saan pumunta ang ibang grupo, pero tumataas talaga ang kanyang balahibo. Huwag kang lalayo. Ay, balahibo! Nasa po ni Riley ang dibdib nang magulat sa boses ni Simon sa tabi niya.
Huwag mo nga akong gulatin. Nananapak ako kapag biglang nagugulat. Reklamo niya. May lakas ka pang manapak kung nangangatal ka na sa takot. Huwag mo akong pinapatawa, Riley. Sambit ni Jackie na nasa unahan niya. Sinabi ko bang tumawa ka? Hindi naman ikaw ang kausap ko ah. Feeling mo naman dyan. Sagot niya rito. Tumahimik na nga kayong dalawa kahit ngayon lang. Palagi na lang kayong nagsasagutan. Para kayong mga bata. Saway ni Sixto. Pareho naman silang tumahimik ni Jackie. Kumapit din siya sa damit ni Simon. Napansin pa niyang bumaling ito sa kanya, pero hindi niya pinansin. Nakatuon lang ang kanyang tingin sa unahan. Bakit parang walang tao rito? Saan pumunta ang ibang grupo? Tanong ni Jackie. Yun din ang gustong itanong ni Riley, pero nauunahan ng takot ang dibdib niya. Umuurong ang dila niya kapag may naririnig na kakaibang tunog sa paligid. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Naduduling na rin siya sa ilaw ng kanyang flashlight dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Nasa paligid lang ang mga yon. Alerto lang kayo. Sagot ni Sixto. Saan tayo magsisimulang maghanap? Ay, Diyos ko po! Napatalon si Riley nang may mahulog sa tabi niya. Mahigpit siyang humawak sa braso ni Simon. Ano ba, Riley? Frame lang yan. Huwag kang maarte. Lumayo ko nga kay Simon. Binaklas nito ang kanyang kamay sa braso ni Simon. Bumitiw naman siya, pero muli siyang humawak sa damit nito. Patayin niyo ang mga ilaw, may paparating. Mabilis nilang pinatay ang mga ilaw tulad ng sinabi ni Sixto. Mas lalong nangilabot si Riley nang sumalubong ang kadiliman sa kanyang paningin. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, pero mas lalo yata siyang nalulunod sa dilim. Sumiksik na siya kay Simon dahil sa sobrang takot. Pakiramdam niya ay may puting lumulutang sa harapan niya. May phobia na siya sa dilim simula noong bata pa siya. Naglalaro sila noon ng tagu-taguan ng kanyang kapatid. Nagtago siya sa storage room, pero halos mamatay na siya sa takot nang makita ang nakaimbak na Halloween costume sa loob. Ginamit yun sa Halloween party ng kanyang mga magulang. Hindi niya may hakbang ang mga paa para umalis sa storage room. Hindi rin siya makasigaw sa sobrang takot. Ilang oras siyang nanatili roon bago makita ng kapatid. Simula noon, hindi na siya nanatili sa dilim. Muntik nang sumigaw si Riley nang maramdaman ang mainit na bagay na pumatong sa kanyang balikat. Napigilan niya lang yon nang pumalibot ang amoy ni Simon sa kanya. Relax. Bulong nito. Mas lalo yatang lumakas ang tibok ng kanyang puso sa ginawa nito. Nakaakbay sa kanya ang isa nitong braso habang nakadikit ang katawan niya rito. Mahihiyang dumaan ng hangin sa kanilang distansya. Riley. Tumindig ang balahibo ni Riley nang marindig ang nakakakilabot na boses sa kabilang gilid niya. Bumaling siya roon. Bulaga! Sa takot ay napasigaw si Riley ng napakalakas. Sa malakas niyang sigaw, biglang bumukas ang flashlight na nakatapat sa isang muka. Sa sobrang gulat, mabilis siyang nakaalis sa hawak ni Simon at sinuntok ang gumulat sa kanya. Ouch! Daing ng pamilyar na boses bago bumagsak sa sahig. Riley, si Jackie yan. Mabilis itong inalalayan ni Sixto. Binuksan naman ni Riley ang sariling flashlight. Nakita niyang dumudugo ang ilong ni Jackie. Bakit mo kasi ako ginulat? Sinabihan na kita kanina, di ba? Hindi ka kasi naniniwala. Bahagya naman siyang nag-alala sa kalagayan ni Jackie. Mukhang nahilo ito sa ginawa niya. Ayos lang ba siya? Tanong niya kay Sixto. Ayos lang siya. Sagot ni Sixto. Kaagad namang bumalik sa dati si Jackie. Sisinghalan sana siya nito, pero kaagad din naputol nang may nagsalita sa hindi kalayuan sa kanilang pwesto. May natitira pa rito. Hulihin niyo. Nagulat sila nang biglang sumulpot ang mga armadong kalalakihan at napapalibutan sila. May mga ilaw rin na sumindi sa mga haligi ng mansyon. Salamat naman at lumiwanag din. Nakahinga ng maluwag si Riley. Parang napakalaking tinik ang nawala sa kanyang dibdib nang lumiwanag ang paligid. Bakit ganyan na naman kayo tumingin sa akin? Nagtataka niyang tanong sa mga kasama. Particularly kay Sixto at Jackie lang,
Dahil parang namamangha si Simon sa hindi malamang dahilan habang nakatingin sa kanya. Nakikita mo ba ang paligid, Riley? Tanong ni Jackie. May bahid pa rin ng dugo sa ilong nito. Oo naman. Nakangiti niyang sagot. Napapalibutan tayo at tinututukan ng baril. Nakatali naman ng ibang grupo na pumasok dito habang may mga tape ang bibig nila. Meron pa ba akong hindi nakikita? Nilibot niya ang tingin. Yun lang naman ang nakikita ko ah. May nakaligtaan ba akong sabihin? Muli niyang tanong kay Jackie. Alam mo ba kung gaano kaseryosong sitwasyon natin ngayon? Nasa panganib tayo, Riley. Anumang oras pwede tayong mamatay. Sa tingin ni Riley, parang gusto na siyang tirisin ni Jackie sa sobrang gigil para lang maintindihan niya ang sitwasyon. Ngumiti lang siya rito. Alam mo, Jackie, hindi natin mapipigilan ang ating kamatayan. Kung hindi rito ang katapusan mo, hindi ka naman rito mamamatay kahit gaano pa kadelikado ang sitwasyon ngayon. Kung oras mo nang mamatay, kahit natutulog ka, pwede kang bawian ng buhay. Maswerte ka kapag ganun, hindi mo na mararamdaman ng hirap at, shut up! Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Sigaw ni Jackie. Kung sinabi mo agad, edi sana hindi na ako nagsayang ng laway. Sayang lang ang words of wisdom ko. Ayaw mo palang makinig. Baliwala niyang sagot. Nabaling naman ang kanilang atensyon nang marinig ang boses ng isang matanda. Nakita na ang diamante. Anunsyo nito sa lahat. Natalo tayo? Bulong na tanong ni Riley kay Sixto na nasa likuran niya ngayon. Hindi ko alam. Sa atin siya nakatingin. Sagot nito. Ano bang nangyayari? Joke time lang ba to? Trip lang? O baka prank? Sunod-sunod niyang tanong. Wala akong ideya kung ano pinaplano ni Boss Putra. Natutop ni Riley ang bibig sa sinabi ni Sixto. Siya si Boss Putra? Yung matanda sa harapan natin? Yung may tungkod at mukhang may rayuma? Tumango si Sixto. Matanda na pala siya. Akala ko para siyang wrestler, tapos puno ng tattoo ang katawan. Mali pala ang iniisip ko. Kung titingnan, mukha siyang ordinaryong matanda. Diyos ko, isang suntok lang dyan, baka tumba agad yan. Tumatango niyang sabi habang pinagmamasdan ng matanda. Makinig kayong lahat. Muli silang naalerto nang sumigaw si Boss Putra. Sa kabila ng katandaan, naroon pa rin ang maotoridad nitong boses. Dahil natagpuan na ang diamante, itutuloy na natin ang koronasyon. Miyembro ba ng royal family si Boss Putra? Muli niyang bulong kay Sixto habang nakatingin sa matanda. No. Mabilis siyang tumingin sa katabi. Bakit ikaw na nandyan? Nasaan si Sixto? Tanong niya kay Simon. Nasa likuran nito si Jackie na nakikinig sa sinasabi ng matanda. Nilibot niya ang paningin pero hindi niya makita si Sixto. Zebra team. Muli siyang bumaling sa matanda. Hindi niya narinig ang mga sinabi nito maliban sa pangalan ng kanilang team. Anong sinabi niya? Muli niyang bulong kay Simon. Nakita na ang diamante. Sagot nito. Bahagya pa nitong nilapit ang muka sa kanyang tenga. Kinilabutan tuloy siya sa mainit nitong hininga. Narinig ko yun kanina. Bakit binanggit niya pangalan ng team natin? Muli niyang tanong. Dahil tayo ang nanalo. Talaga? Masaya niyang baling dito pero nagkamali siya ng galaw. Muntik nang maglapat ang kanilang labi dahil sa ginawa niya. Mabilis naman siyang umiwas. Tinapik pa niya ang pisngi nang maramdamang uminit ang kanyang muka. Miss Riley Garcia, tinatanggap po ba ang proposal? Tanong ng matanda. Tanggapin mo na, Riley. Para to sa ating grupo. Kapag tinanggap mo, ikaw ang mag-aangat sa atin. Pagpupumulit ni Jackie, makikita rin ang excitement sa mga mata nito. Anong proposal? Nalilito niyang tanong dahil hindi niya yun narinig kanina. Proposal yon para sa pagtaas ng ating ranggo. Sagot ni Jackie. Dapat si Sixto ang nakikipag-usap tungkol dyan. Wala si Sixto, kaya ikaw ang kinakausap ni Boss Putra. Miss Riley, tawag ng matanda sa kanyang pansin. Tinatanggap daw po niya, Boss Putra. Nahihiya lang po siyang sumagot dahil sa sobrang saya. Nakangiting sagot ni Jackie sa matanda.
Nakakapaghinala ang pinapakita nitong kasiyahan ngayon. Nasisiyahan lang naman ito kapag may hindi magandang nangyayari sa kanya. Good. Mangyayari ang kasalan sa susunod na linggo. Kasabay yun ng koronasyon ng napiling diamante. Sa narinig ay parang nagkaroon ng imaginary loading button sa noo si Riley. Namilog ang kanyang mga mata matapos ang loading complete. Kasal? Sino ikakasal? Nagpapanik niyang tanong. Hindi na niya matatanong ang matanda dahil umalis na ito. Unti-unti na rin kinakalas ang mga tali ng ibang grupo. Halata sa mga itsura ng mga ito na nadismaya sa nangyari. Ang nangyaring misyon ay hindi totoong misyon tulad ng akala natin. Panimula ni Jackie. Lumapit ito sa kabilang gilid niya habang nagpapaliwanag. Isa lang yung pagsubok para makita ang katangi-tanging diamante. Sa huling grupo na madadakip pipili ng diamante. At maswerteng tayo ang huling grupo na nadakip nila. Thanks to you dahil masyado kang paimportante at nakatulong yun sa atin. Dahil tayo ang nanalo, papalitan ng grupo natin ng posisyon ng alpha. Tayo nang magiging alpha at a-adjust pababa ang ranggo ng ibang grupo. And now, ikaw naman ang napiling diamante na magiging kabiyak ng pinuno. Ang swerte mo, girl. Magiging first lady ka ng Putragis Organization. Nakangisi nitong paliwanag. Magiging asawa mo si Boss Putra at wala na akong kaagaw kay Simon. Bulong nito. Halata sa boses nito ang pang-aasar sa kanya, lalo pat matanda ang magiging asawa niya. Ngumisi rin siya rito. Akala siguro ni Jackie ay uubra sa kanya ang pang-aasar nito. Nice! Magiging tauhan na pala kita. Nawala ang ngisi nito sa kanyang sinabi. Hindi ako papayag. E di ikaw ang magpakasal. No! Si Simon lang ang pakakasalan ko. Bahagya siyang sumulyap kay Simon. Nakatangin lang ito sa kanya kaya umiwas agad siya ng tingin dito. Tinatambol na naman ng kanyang puso kapag nagsasalubong ang paningin nila. Kapag natuloy ang kasal ko, ako rin ang pipili ng mapapangasawa mo. Tutal ikaw ang sumang-ayon para sa akin. Ibabalik ko lang ang pabor sa'yo. Ngumisi siya rito bago talikuran ng dalawa. Napalitan ng seryosong itsura ang mukha ni Riley habang naglalakad paalis. Ngayong nakilala na niya si Boss Putra, magsisimula na ang totoo niyang misyon. Kinabukasan, maagang nakatanggap ng tawag si Riley. Nakapikit niyang kinapa ang cellphone. Hindi pa siya nagtatagal sa kama simula nang umuwi kaninang madaling araw. Mabuti may isang miyembro mula sa dating alpha ang nabagad ng loob na ihatid siya. Pumayag agad siya dahil gusto na niyang magpahinga. Bigla kasi nawala ang mga kasama niya. Hello, food delivery? Sagot niya habang nakapikit. Natatakam siya sa iniisip na pagkain, kaya iyon ang kanyang sinabi. Riley. Biglang bumangon si Riley nang marinig ang boses sa kabilang linya. Tumingin pa siya sa screen ng phone kung sino ang caller. Nang masigurado niya kung sino ito, muli niyang inilapit sa tenga ang phone. Uncle! Seryoso niyang bati rito. Riley, nag-aalala ako sa'yo. Itigil mo na ang ginagawa mo. Pabayaan mo ng ibang gumawa niyan. Nakikiusap nitong sabi. Uncle, trabaho ko po ito. Riley, ayokong matulad ka sa kakambal mo. Pakiusap, mag-back out ka na. Ayokong pati ikaw mawala sa amin. Umusbong ang galit sa dibdib ni Riley nang banggitin nito ang tungkol sa kanyang kakambal. Ngunit kinontrol niya ang sarili. Uncle, malapit ko nang matapos ang misyon ko. Nakilala ko na si Putragis. Isang hakbang na lang ang gagawin ko para tuluyan ko siyang mahuli. Hindi ko sila titigilan, Uncle. Ginagawa ko to para sa kakambal ko. Ang pagkamatay ni Ada may kaakibat ng kanyang tungkulin bilang pulis, Riley. Alam niya ang naghihintay na panganib nang tanggapin niya ang misyon na sugpuin ng Putragis Organization. Tanggap na niya ang sasapitin nang pumasok siya sa organisasyon. Nang malaman ni Putragis ang katauhan niya, pinatay siya ng mga ito. Ayokong matulad ka sa kanya, Riley. Bumalik ka na lang sa States. Manatili ka na lang sa opisina. Hindi ganitong buhay ang pangarap ng inyong mga magulang bago sila pumanaw. Sinapit din ni Ada mang sinapit nila. Kaya pakiusap, pamangkin. Umalis ka na riyan. Matanda na kami ng iyong auntie. Huwag mo na kaming pag-alalahin ng ganito. Huminga ng malalim si Riley. 2 weeks.
Bigyan mo pa ako ng 2 weeks, Uncle. Aalis na ako rito pagkatapos ng gagawin ko. Nang matapos ang kanilang usapan, nakatanggap naman si Riley ng mensahe mula kay Sixto. Pinapatawag sila nito sa hideout. Napanguso naman siya. Kailangan na naman niyang pumunta sa flower shop. Ayaw na ayaw pa naman niya sa amoy ng mga bulaklak. Naaalala niya kasi ang mga bulaklak sa burol ng kanyang mga magulang at kapatid. Pero wala siyang magagawa dahil doon ang kanilang hideout. Kapatid kasi ni Sixto si Greta at magandang tagpuan ng flower shop para sa kanila. Hindi alam ni Riley kung ano ang pumasok sa kanyang isip nang magsuot siya ng crop top patungo sa hideout. Pinaresa niya iyon ng skinny jeans at ankle boots. Hinayaan niyang nakalugay ang hanggang bewang na buhok. Nagtaksi na lang siya patungo sa flower shop. Hindi pa kasi niya binabalikan ng kanyang bisikleta. "Oh my, Riley!" Gulat na sigaw ni Greta nang makita siya. Hindi ito makapaniwala habang nakatingin sa kanya. "You're so gorgeous, dear." Maarte itong lumapit at pinagkatitigan ang buo niyang katawan. "Natutombo yata ako sa'yo, Riley. Anong nangyari sa'yo at nagayos ka?" "Let me guess. Naengkanto ka, no?" "Ewan ko sa'yo, Greta. May dumating na ba sa mga kasama ko?" "Masyado pang maaga kaya si Simon pa lang ang nasa loob. Mukhang hindi maganda ang gising ng isang yun. Huwag mo nalang pansinin kapag nagsusungit." Paalala nito sa kanya. "Sige, papasok na ako." "Ang hot mo, Riley dear." Tili nito kaya muli siyang bumaling sa kaibigan. "I know." Matamis siyang ngumiti sabay kindat. Malakas siyang tumawa nang namula ang mukha nito. "Pareho tayong babae, Greta." "Che, mas maganda ako sa'yo, no?" Tumawa lang si Riley sa sagot nito. Maraan niyang binuksan ang pintuan ng kanilang hideout. Natigilan siya nang sumalubong ang seryosong tingin ni Simon sa kanya. Kunot noon itong hinagod ng tingin ang kabuuan niya. May nagrambulan sa tiyan niya nang tumitig ito roon. "Hi." Awkward niyang bati. Umupo siya sa 3-seater sofa kaharap nito. Hindi nito inalis ang tingin sa kanya. Pinagalitan naman niya ang sarili kung bakit nakalimutan niyang magdala ng jacket. E di sana may naitakip siya sa tiyan. Tumingin si Riley nang tumayo si Simon. Kunot noon niya itong pinagmasdan nang lumipat ng upo sa tabi niya. Nagulat naman siya nang bigla itong humiga sa lap niya. "Mukha ba akong unan, Simon? Umalis ka nga riyan?" Sigaw niya rito. "I'm tired. Let me rest for a while." Sagot nito habang nakapikit. "May room si Greta dito. Doon ka na lang matulog. Bakit kasi ang aga mo pumunta rito?" "Mas komportable rito." "Komportable? Hindi ka nga magkasya sa upuan. Nakalawit pa ang paa mo, oh. Paano ka naging komportable?" "Because you're here." Natigilan si Riley. Hindi niya napaghandaan nang bigla itong nagmulat. Iba't ibang emosyon ang nakikita niya sa mga mata nito. Pangamba, takot at pag-aalala. "Why are you here, Riley? Bakit ka pumasok sa organisasyon? Masyadong mapanganib ang pinasok mo." Parang nagising si Riley sa sinabi nito. Umiwas siya ng tingin kay Simon. "Bumangon ka riyan. Baka kung anong isipin ng mga kasama natin kapag inabutan niya tayong ganito." Paglilihis niya sa usapan. "No." Tanggi nito at muling pumikit. Napanganga naman si Riley nang idikit nito ang pisngi sa kanyang tiyan. Anong ginagawa mo? Umalis ka na nga." Pinilit niyang iangat ang ulo nito, pero nagulat siya nang bigla itong tumagalid at niyakap ang isang braso sa baywang niya. Pigil ang paghinga ni Riley nang maramdaman ang mukha nito sa kanyang tiyan. Bahagyang dumadampi ang ilong nito roon. Mas lalo niyang naramdaman ang malakas na kabog ng kanyang dibdib sa ginawa nito. "Hindi mo dapat pinapakita sa publiko ang bilbilin mong tiyan, Riley." Nainsulto siya sa sinabi nito. Ang malakas na kabog sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagkulo ng kanyang dugo. "Anong sabi mo?" Taas kilay niyang tanong dito. Proud siya sa magandang hubog ng katawan, kaya hindi siya papayag na tawagin nitong bilbilin. Ang flat kaya ng tiyan niya. "Ang pangit ng suot mo. Huwag ka na ulit magsusuot ng bitin na ganyan. Baka kabagin ka." Saad pa ng lalaki. Hindi nakapagpigil si Riley.
Pwersahan niyang iniangat ang ulo nito para alisin sa kanyang kandungan. Pero hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Isinunod nito ang pag-angat ng ulo. Lumipat ang kamay nito sa kanyang batok at hinila papalapit sa mukha nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang magtagpo ang kanilang mga labi. Wala sa sariling umawang ang kanyang bibig nang magsimula itong gumalaw. Muling bumalik ang malakas na tibok ng kanyang puso. Parang may kumikiliti rin sa kanyang tiyan. Hindi makapaniwala si Riley na hinalikan siya ni Simon. Magkalapit pa rin ang kanilang muka, pero may distansya na ang kanilang mga labi. Leave this place. Bibigyan kita ng proteksyon at matutuluyan. Basta umalis ka lang dito. Please, Riley. Tumakas ka na sa organisasyong to. Nagsusumamo nitong sabi. Why? Sino ka ba? Umayos ito ng upo sa tabi niya. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Hindi ko pwedeng sabihin sa ngayon, pero maniwala ka. Ipapaliwanag ko ang lahat kapag natapos to. Sabihin mo, bakit kailangan kitang sundin? Bahagya itong natigilan sa tanong niya. Dapat nga matuwa ka pa, kasi dahil sa akin, tayo na ngayon ng Alpha Team. Walang halaga sa akin ng posisyon ng grupo. Mas mahalaga ang kaligtasan mo, Riley. Walang buhay na tumawa si Riley. Inalis niya ang hawak nito sa pisngi niya. Pilit niyang binabaliwala ang mga sinasabi ni Simon. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nagkakaganyan ka ngayon? Riley, I'm serious. Bakit? Ako ba hindi? Seryoso niyang tanong. Naguguluhan ako sa'yo, Simon. Simula nang pumasok ako sa Zebra Team, palagi ka lang tahimik. Pero kahapon bigla kang nagbago. Unang beses mo akong kinausap at sinundo mo pa ako. Inalalayan mo pa ako sa loob ng mansyon nang atakihin ako ng phobia sa dilim. Tapos ngayon bigla mo akong hahalikan at sasabihan ng kung ano-ano. Ano bang problema mo? Makinig ka, Riley. Nakikinig ako, hindi lang kita maintindihan. Putol niya sa sasabihin nito. Mahal kita. Kung mahal mo ako... Wait, anong sabi mo? Mahal? Mahal mo ako? Hindi makapaniwala niyang tanong. Baka nabingi lang siya at hindi talaga yun ang sinabi nito. Oo, mahal kita. Nasapo niya ang noo nang muli nitong sinabi ang katagang mahirap paniwalaan. Parang napaka-imposible ng sinabi nito. Seryoso ka? I'm serious. Walang bahid ng kahit anong emosyon ng mukha nito. Hindi rin ito kumukurap habang nakatingin sa kanya. Teka lang, hihinga muna ako. Tumayo si Riley at paulit-ulit na bumuntong hininga. Hindi niya kaya ang intense ng titig ni Simon. Kailangan niyang huminahon, baka bigla niya itong sunggaban. Nakakainis kasi ang kagwapuhan nito habang nagtatapat sa kanya. Nang mahinahon na ang kanyang pakiramdam, umupo siya sa katapat nitong upuan. 1 buwan pa lang tayong magkakilala. Kahapon lang tayo nag-usap. Hindi mo pa nga ako lubusang kilala eh. Paano mo ko mamahalin? Baka prank lang yan tulad ng nangyari kagabi. Muli niyang tanong. Ngumiti ito sa kanya. Pinaypayan ni Riley ng sariling palad ang muka. Bigla kasing uminit ang paligid. Ang hot palang ngumiti ni Simon. Mahal kita, at yun ang mahalaga. Ha? Hindi mo naman sinagot ang tanong ko. Riley, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mahalaga sa'yo kung sino siya. Ang mahalaga, mahal mo siya. At yun ang nararamdaman ko. Mahal kita. Grabe, sinapian ka ba, Simon? Ano bang ginawa ko para mahulog ang loob mo sa akin? Nothing. Your presence is enough for me to love you. At hindi ako papayag na maikasal ka sa panot na si Putragis. Pinagmasdan ni Riley si Simon. Wala siyang mahanap na salita para sagutin ang pagtatapat nito. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Wala namang humahabol sa kanila, pero parang hindi na ito makapaghintay na magtapat sa kanya. Simon, may kinatatakutan ka bang mangyari? Umiwas ito ng tingin sa kanya. Sa simple nitong pang-iwas, alam niyang tama ang hula niya. May kinatatakutan itong mangyari at maaaring hindi na nito masabi ang pinagtapat sa kanya. Guys, may problema tayo.
Kinakabahang sabi ni Greta na bigla na lamang pumasok sa hideout nila. Magkasabay silang tumayo ni Simon. Anong nangyari, Greta? Tanong ni Riley, pero nakatingin ito kay Simon. Tumawag si Kuya Sixto. Kailangan na nating umalis. Nabuko tayo ni Putra. Sambit nito sa lalaki. Riley, umalis na tayo. Mabilis na hinawakan ni Simon ang kamay niya, pero pinigilan ito ni Greta. Hindi mo siya pwedeng isama. Hindi ko siya iiwan dito. Galit na sabi ni Simon. Magiging sagabal lang siya, Simon. Mas mahalaga ang misyon natin. Nagulat si Riley sa seryosong boses ni Greta. Hindi niya nakikita ang kalambutan nito ngayon. Mas mahalaga siya sa misyon, Greg. Hindi ko siya iiwan. That's final. Ano bang nangyayari? Anong misyon? Bakit kayo nabuko? Sino ba kayo? Naguguluhang tanong ni Riley. Ngunit kahit isa sa dalawa ay walang sumagot sa tanong niya. Naging mabilis ang mga pangyayari. Kasing bilis ng pagpapatakbo ni Simon sa motorsiklo. Pumasok sila sa isang liblib na lugar kung nasaan ang dalawang palapag na bahay. Naroon si Sixto at Jackie. Hindi rin nagtagal nang dumating si Greta bilang Greg. Nakasuot na ito ng panlalaking damit. Nagtatalo ang mga ito dahil isinama siya ni Simon. Nag-iisip ka ba, Simon? Bakit mo siya isinama? Nakatuon ng buong organisasyon sa kanya dahil siya ang napiling diamante. Mas ipapahamak mo ang grupo dahil sa ginawa mo. Galit na sabi ni Jackie. Sa trabaho natin, hindi dapat pinapairal ang puso. Dapat iniwan mo na lang siya sa organisasyon. Magiging sagabal lang siya sa ating operasyon. Segunda naman ni Sixto. Civilian pa rin siya. Hindi natin pinapabayaan ang mga civilian. Tayo ang tagaprotekta nila. Seryosong sagot ni Simon. Hindi pa rin ito binibitiwan ng kanyang kamay. Magkatabi silang nakaupo sa sofa habang nakatayo sa harapan nila ang tatlo. Hindi siya civilian, Simon. Kasapi siya ng Putragis Organization. Isa siyang kalaban na dapat patayin. Tinutukan ni Jackie ng baril si Riley. Pero mabilis tumayo si Simon at hinarang ang sarili sa unahan niya. Mamamatay muna ako bago mo siya masaktan, Jackie. Seryoso nitong sabi. Jackie, ibaba mo na yan. Hindi tayo pwedeng mabawasan ngayon. Ano mang oras darating na ang mga kalaban? Saway ni Greg sa babae. Kapag nalaman kong may kinalaman siya sa pagsisiwalat sa ating grupo, ako mismo ang papatay sa kanya. Banta ni Jackie bago nito ibaba ang baril. Hinila ni Simon paalis si Riley. Dinala siya nito sa ikalawang palapag. Pumasok sila sa isang silid. Nagpadala lang siya sa ginagawa nito. Naguguluhan pa rin siya sa nangyayari at kung sino ang mga ito. Riley. Malambing na tawag sa kanya ni Simon. Pinaupo siya nito sa kama. Bahagya itong lumuhod sa harapan niya para magpantay ang kanilang mga muka. Manatili ka lang dito at huwag lalabas. Mas ligtas ka rito. Muli nitong sabi habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sino kayo, Simon? Sino ka? Ano ang totoo mong pagkatao? Bakit may mga armas kayo rito? Sunod-sunod niyang tanong. Hinawakan ni Simon ang kanyang kamay. Pinagsalikop nito iyon at marahang hinalikan. Mga polis kami, Riley. At nasa isa kaming undercover mission para bubugin ng Putragis Organization. Nakuha na namin ang tiwala ni Putra sa loob ng 1 taon namin pananatili sa organisasyon. Pero nabuko niya kami. Pinaghihinalaan ka ng mga kasama ko na kasabot niya. Pero hindi ako naniniwala na gagawin mo yun. May tiwala ako sa iyo, Riley. Kaya sana magtiwala ka rin sa akin. Ilalabas kita sa organisasyon. Poprotektahan kita. Pangako yan. Matapang nitong sabi. Ito ba ang kinatatakutan mong mangyari? Ito ba ang dahilan kaya ka nagtapat sa akin? Natatakot ka bang mawalan ng pagkakataon para sabihin yon? Malungkot nang umiti si Simon. Inaasahan na namin ang posibilidad na mabubuko kami ng organisasyon at nakahanda kami ron. Ang hindi ko lang inaasahan ay mahulog sa iyo sa maikling panahon. Ayokong sayangin ng pagkakataon na meron ako para sabihin ang nararamdaman ko sa iyo. Masaya akong dumating ka sa grupo namin at nakilala kita. Hindi ako dumadalo sa kahit anong pagpupulong ng grupo. Pero dahil sa'yo, pumupunta ako. Gusto ko masilayan ng ngiti mo.
Gusto kong marinig ang boses mo. Naaaliw ako sa tuwing nangangatwiran ka kay Jackie at sa tuwing hindi mo sineseryoso ang mga sinasabi niya. Sapat na sa akin kapag tumatabi ka sa upuan ko. Hindi ako tumututol kapag yumayakap ka sa akin para lang asarin si Jackie. Hindi mo lang napapansin, pero masaya ako sa mga ginagawa mo. Minahal kita sa mga simple mong ginagawa, Riley. At yun ang magandang nangyari sa pananatili ko sa organisasyon. Nadala si Riley sa sinabi ni Simon. Bigla niya itong niyakap. Naramdaman niya ang pagkagulat nito. Pero ilang sandali pa ay pumalibot din ang dalawa nitong braso sa katawan niya. Salamat sa pagmamahal, Simon. Totoong nagulat ako sa mga sinabi mo. Pero masaya ako. Masaya ako na may taong nagmamahal sa akin sa kabila ng panganib na kinakaharap natin ngayon. Ayokong masaktan ka, pero ayoko rin maglihim sa'yo. Hindi pa kita mahal sa ngayon. Crush pa lang kita. Okay lang ba yun? Narinig niya ang marahan nitong pagtawa kaya kumala siya sa pagkakayakap dito. Nakakatawa ba ang sinabi ko? Kunot noon niyang tanong dito. Of course not. Nagpapasalamat ako dahil may crush ka sa akin. Nakangiti nitong sagot. Maniwala ka man o hindi, hindi ko iniisip na may pagtingin ka sa akin kahit konti. Nagtapat ako sa'yo nang walang hinihinging kapalit. Mahal kita at hindi mahalaga sa akin kung mahal mo rin ako. Pero dahil sa sinabi mo, binigyan mo ako ng pag-asa. Nakahinga ng maluwag si Riley. Ngumiti siya at nagdesisyong sabihin kung ano ang pakay niya sa organisasyon. Pwede silang magtulungan para pabagsakin ng putragis. Simon, may sasabihin ako sa'yo. Isa akong... Natigilan si Riley sa pagsasalita nang marinig ang sunod-sunod na putukan sa labas ng bahay. Riley, huwag kang lalabas sa silid na to kahit na anong mangyari. Tumayo ito at hinalikan siya sa noo. Tandaan mong mahal kita. Pagkatapos ng misyong to, pangako ko sa'yo hindi lang crush ang mararamdaman mo sa akin. Tipid itong ngumiti bago lumabas sa silid. Huminga ng malalim si Riley pagkalabas ni Simon. Kahit may nag-uudyok sa kanya na sundin ang gusto nito, mas lamang ang kagustuhan niyang gawin ang nararapat. I'm sorry, Simon, but I can't stay here. Sambit niya sa sarili. Mabilis siyang lumabas sa silid. Ang maayos na sala kanina, wasak na ngayon. Marami rin ang kalaban sa labas at patuloy na pinapuputukan ng bahay. Shit! Riley! Bakit ka lumabas? Sinalubong siya ni Simon at mabilis na nagkubli. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. Simon, I can help. Give me a gun. No! Bumalik ka na sa kwarto. Delikado rito. Alam ni Riley na gusto lang siyang protektahan ni Simon. Pero hindi pa rin niya maiwasang mainis. Ayaw niyang maramdaman na parang mahina ang tingin nito sa kanya. Hindi siya pumasok sa ganitong propesyon para lang protektahan. Siya ang magpoprotekta. I can fight, Simon. I can fight like all of you. Mariin niyang sabi. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya. Sigaw ni Jackie habang nagkukubli sa malaking sofa. Hindi pwede. Bumalik ka sa kwarto, Riley. Seryosong utos ni Simon. Hindi napigilan ni Riley ang inis. Malakas niya itong sinuntok. Hindi naman makapaniwala si Simon sa kanyang ginawa. Hinawakan nito ang dumudugong labi. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, Simon. Mahina ba ang tingin mo sa akin? Hindi ako makakapasok sa organisasyon kung mahina ako. May deadly trial doon na nalampasan ko. Kaya bigyan mo ko ng baril. Ngayon na, bilis! Hindi pa rin kumilos si Simon. Nakatitig lang ito sa kanya. Parang may silent battle sa loob nito kung bibigyan siya ng baril o ikukulong sa kwarto. Kung malakas talaga ang loob mong lumaban, ito ang baril, saluhin mo. Sinalo niya ang hinagis na baril ni Jackie. Talagang gusto na nga ata siyang mawala sa mundo ng babaeng to. Pero maigi na rin nagigil ito palagi sa kanya. At least may baril na siya. Hindi namin kasalanan kapag napahamak ka. Dugtong nito. Ngumisi siya bago ikinasa ang automatic rifle. Muli siyang bumaling kay Simon. Hindi ko natapos ang sasabihin ko kanina. Gusto ko lang magpakilala. Bagyang tumigil si Riley. Sinigurado niyang maririnig ng apat ang sasabihin niya. My name is Riley Garcia.
NBI agent, and my code name is Bullet. Pamilya ko ang mga bala, at ang pamilya hindi pinapahamak ang miyembro niya. Pahayag ni Riley. Nakita pa niya ang pagkagulat sa mukha ni Simon bago siya lumabas sa kanilang pinagtataguan. Pinaputukan niya ang kamay ng kalaban para mabitiwan ang baril. Ikaw si Agent Bullet? Narinig niyang tanong ni Jackie. Mabuti kilala mo ko. Nakangisi niyang sabi. Nagdive siya sa pinagtataguan nito sa likod ng sofa nang gumanti ng putok ang mga kalaban. Wala akong pruweba na ikaw si Agent Bullet. Baka nabalitaan mo lang na sikat siya at ginagamit mo ang pangalan niya. Really? Hindi mo pa siya nakikita sa personal? Muli niyang tanong habang nakikipagbarilan. Hindi pinupuruhan ni Riley ang mga kalaban. Tanging hita at kamay lang ang pinupuntirya niya. Sumusunod lang sa utos ang mga yon at hindi makatao kung papatayin niya ang mga ito. Hindi niya ipagkakait ang pagkakataon para magbago pa ang ibang miyembro ng organisasyon. Hanggang sa lumutang ang matandang leader ng organisasyon. Walang kahirap-hirap na sinipat ni Riley ang kamay ng matanda na may hawak na baril. Agad niya itong pinaputukan kaya nabitiwan agad ni Putra ang hawak na armas. Natumba si Putra dahil sa sobrang gulat. Nagdurugo ang kamay nito at hindi makapaniwala sa natamong tama. Tanging NBI lang ang nakakakilala sa kanya. Baka ginagawa mo lang to para hindi ka namin paghinalaan. Duda pa rin sa kanya ni Jackie, kaya tumigil si Riley sa pagpapaputok. Tumingin siya sa babae. Wala akong pakialam kung maniniwala ka o hindi, pero kung kailangan mo ng pruweba, makinig ka. Pinindot ni Riley ang transmitter sa suot na hikaw. Nakatingin naman si Jackie sa kanya. Agent Bullet reporting. Agent Bullet reporting. Hinintay niyang sumagot ang nasa kabilang linya. Agent Bullet, confirmed. Iyon ang hudyat para automatic na mag-send ang naipon niyang data tungkol sa Putragis Organization. Hindi na sayang ang buong buwan niyang pananatili sa organisasyon para makalikom ng sapat na ebidensya na magpapabagsak sa Putragis. Iyon din ang magiging hudyat para kumilos ang kanyang mga kasama. Kapag kumilos sa mga ito, tapos na rin ang misyon niya. Putragis information received. Our agents will enter their territory now. Backups will arrive in your area. Good job, Agent Bullet. Ilang minuto lang ang nakalipas nang marinig ni Riley ang tunog ng helicopter. Nawala rin ang ingay sa labas. Malamang gumamit ng sleeping bullets ang kanyang mga kasama para mahuling buhay ang miyembro ng Putragis. See? Muli niyang baling kay Jackie. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Oh my God! Is it really you? Tanong ni Jackie sa kanya. Lumayo agad si Riley kay Jackie nang parang nagkorting puso ang mga mata nito. I'm a fan, Agent Bullet! Sigaw nito at tinangkang yakapin. Tumakbo si Riley sa likuran ni Greg dahil ito ang pinakamalapit sa kanya. Tumigil ka nga, Jackie. Kinikilabutan ako sa'yo. Saway niya rito. Kinuskos ni Riley ang sariling braso nang tumaas ang kanyang balahibo. Para kasing nananaginip na gising si Jackie habang nakatingin sa kanya. You're the famous Agent Bullet? Matagal na pala namin kasama ang sikat na NBI agent. Bakit inilantad mo sa amin ang katauhan mo, Agent Bullet? Nakangiting baling ni Greg sa kanya. Makikita ang paghanga sa mga mata nito. Lumayo rin siya kay Greg. Ano ang totoo mong pagkatao? Si Greta o si Greg? Balik tanong niya rito. Well, I can be both. Kibit balikat nitong sagot. So, bakit mo nilantad ang iyong sarili sa amin? Muli nitong tanong. Dahil may tiwala ako sa inyo. Sagot niya habang nakatingin kay Simon. Nakatingin lang ito sa kanya. Aalis na ako. Baka dumating ang mga kasama niyo. Hindi ko gustong isiwalat din sa kanilang katauhan ko. Masaya akong nakilala ko kayo. Paalam niya sa mga kasama. Riley. Bumaling si Riley kay Sixto. Pasensya na sa nangyari. Hindi ko alam na isa kang agent. Kung mangyari ulit ang ganitong sitwasyon sa ibang tao, tandaan mo, huwag kang mag-aabandona ng buhay, magawa lang ang misyon niyo. Hindi ganoon ang alagad ng bata, Sixto. Pasensya na talaga. Hindi na yun mauulit. Wala na akong kailangan dito.
Paalam. Riley, let's hang out when you're free. Palihim siyang umisi sa paanyaya ni Jackie. Hindi niya inaasahan na ang babaeng laging high blood sa kanya ay tagahanga pala ng isa pa niyang katauhan. Nagulat si Riley nang may humawak sa kanyang kamay paglabas sa bahay. Wala kang sasakyan kaya ihahatid na kita. Simon? Yes. May problema ba? Pwede akong sumama sa helicopter ng NBI. Sagot niya. Nakakaramdam siya ng hiya rito ngayon. Naalala niya ang pag-uusap nila bago mangyari ang kaguluhan. Ako na maghahatid sa'yo. Walang nagawa si Riley nang hilahin siya ni Simon hanggang makarating sa nakahimpil nitong motorsiklo. Nakita pa nilang pinoposasan na si Putra ng mga taga-NBI. Nakahinga ng maluwag si Riley. Sa wakas nabuwag din ang grupo nito. Ibinigay ni Simon ang helmet sa kanya na hindi naman niya tinanggihan. Inabot na sila ng dilim sa daan. Hindi niya alam na ganoon pala kalayo ang pinuntahan nila. Parang ang bilis naman ng kanilang biyahe kanina. Habang nasa biyahe, iniisip ni Riley kung may pagkakataon pa silang magkita ni Simon. Siguradong pipilitin siyang mangibang bansa ng kanyang uncle pagkatapos ng ginawa niya. Baka gumawa pa ito ng hakbang para hindi na siya magtrabaho sa field. Retired agent din ng kanyang uncle. Hindi malabo na gawin ito iyon dahil may connection pa rin ito sa NBI. Riley. Ha? Inalis niya ang face shield ng helmet nang magsalita si Simon. Nagtataka siya kung bakit nakatigil sila sa lugar kung saan siya nito sinundo. Pamilya na kalsada, patay sinding ilaw at alulong ng aso. Kinilabutan na naman siya nang marinig yun. Bakit tayo tumigil dito? Di ba teritoryo to ng mga gangster? Umalis na tayo rito bago pa tayo makita. Kinakabahan niyang sabi, pero hindi sa mga gangster siya kinakabahan, kundi sa umaalulong na aso. Iniisip niya na baka may biglang magpakita sa kanila. Katabi pa naman nila ang malaking puno. Baka may lumawit na mabalahibong binti ng kapre mula roon. Riley. Yes? Kinakabahan niyang sagot. Nakatayo na si Simon sa tabi niya. Hindi niya namalayan nang bumaba ito sa motorsiklo. Inalis nito ang suot niyang helmet. I'm Simon Maharlika. Can I court you, Riley Garcia? Oo naman. Aayaw pa ba ako? Tumataas na nga balahibo ko sa sobrang excitement. Nakangiti niyang sabi. I'm glad to hear that. Akala ko natatakot ka lang sa paligid. Hindi Tanggi niya kahit tumaas ang balahibo niya sa batok nang umihip ang malamig na hangin. Yun lang bang itatanong mo? Umalis na tayo? Baka dumating ang mga gangster at makita tayo. Sorry about that. Babalikan lang natin ang bike mo. Sinundan ng tingin ni Riley si Simon nang pumunta ito sa kumpol ng mga damo. Kinuha nito ang natumba niyang bike. Ang bike ko! Malakas niyang sabi bago bumaba sa motorsiklo. Kinuha niya ang bike kay Simon. Mabuti hindi ito nawala. Napalakas yata ang boses mo, Riley. Ha? Bakit? Tanong niya kay Simon. May mga kasama tayo. Bulong nito sa kanya. Kung hindi nakita ni Riley ang mga lalaking may hawak na tubo, 2x2 na kahoy at baseball bat, baka sumiksik na naman siya kay Simon sa pag-aakalang maligno ang kasama nila. Nakahinga lang siya ng maluwag nang mapagtanto ng mga tao ang nasa paligid nila. Mas lalong tumataas ang paghanga ko sa'yo. Muling sabi ni Simon. Bakit naman? Dahil natatakot ka sa mga multo, pero sa kanila hindi. Ngumiti naman si Riley. Kasi kahit anong gawin kong atake sa multo, hindi sila tatamaan. Pero sa mga yan, makakalaban ako. Paliwanag niya. Ang multo hindi ka mapapatay, pero sila pwede ka nilang patayin, Riley. Mali. Sa kanila pwede akong mamatay ng lumalaban, pero sa multo, mamamatay akong walang kalaban-laban. Makita ko pa lang sila naninigas na ako. Hindi naman sila totoo. Imagination mo lang sila. Natatawang sabi ni Simon. Kahit na, totoo o hindi, takot ako sa kanila. Tapos na kayo? Sigaw ng isang lalaki.
Hinahampas-hampas nito sa palad ang hawak na tubo. Hindi pa, kaya huwag ka muna makisali. Pilosopong sagot ni Riley dito. Natawa si Simon sa sagot niya. Aba, matapang na, sexy pa. Muling sabi ng lalaki. Bigla namang nagdilim ang itsura ni Simon sa sinabi ng lalaki. Hinubad nito ang jacket at mabilis na isinuot kay Riley para itago ang nakalantad na tiyan ng babae sa suot na crop top. Diyan ka lang sa likuran ko, Riley. Seryoso nitong bilin sa kanya. Simon naman, kilala mo na kung sino ako. Kaya kong protektahan ng sarili ko. Kaya ko ang mga yan. Reklamo niya nang ilagay siya nito sa likuran. Ayokong kapitan ka ng amoy nila. Sagot nito bago salubungin ang mga sumugod sa kanila. Hinayaan ni Riley na makipaglaban mag-isa si Simon. Umupo siya sa motorsiklo nito habang pinapanood ng lalaki. Humahanga siya sa pinapakita nitong lakas at bilis sa pakikipaglaban. Walang nagawa ang mga street fighter, lalo na nang maagaw ni Simon ang hawak na tubo ng isa. Oh, that hurts! Komento ni Riley nang sunod-sunod na hatawin ni Simon ng tubo ang mga nakapalibot dito. Huwag kang kikilos, kundi mamamatay ang babaeng to. Sigaw ng lalaki sa likuran ni Riley. May hawak itong kutsilyo at nakatutok sa leeg ni Riley. Tumigan si Simon kaya tinamaan ito sa likuran ng hampas ng tubo ng kalaban. Nasubsob ito sa semento. Tumawa ang nasa likuran ni Riley kaya hindi nito napansin ang pagpihit ng kanyang katawan. Malakas niya itong siniko sa punong tenga. Nang hindi ito bumagsak, sinipa niya ito sa tagiliran. Sumugod sa kanyang direksyon ng ibang kalaban dahil sa ginawa niya. Seryoso ba kayo? Pinapalibutan niyo ako? Tanong ni Riley sa mga lalaking nakapalibot sa kanya. Wala namang sumagot dahil alerto ang mga ito sa gagawin niya. Sa multo lang ako natatakot at hindi sa bilang niyo. Sinalubong ni Riley ang unang lalaki na sumugod sa kanya. Sinuntok niya ito sa panga. Mabilis naman siyang umiwas nang maramdaman ang atake sa likuran. Oh no! Sigaw niya nang tamaan ng motorsiklo ni Simon. Nabasag ang unahan niyon. Riley, focus on your opponent! Sigaw ni Simon na nakikipaglaban na rin ngayon. Simon, mukhang dumadami na sila. Sigaw rin ni Riley. Patuloy lang siyang umiiwas sa mga atake, pero kapag may pagkakataon, umaatake rin siya pabalik. Walang nakakalabas ng buhay sa teritoryo namin, miss. Bumaling si Riley sa nagsalita. Ibinato niya rito ang hawak na kahoy mula sa mga kasama nito. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng lalaki. Sumalubong sa kanya ang 3 baseball bat. Nagbend siya patalikod para umiwas. Itinuon niya ang 2 kamay at iniangat ang sarili. Inikot niya ang katawan at sunod-sunod na sinipa ang 3. Maayos siyang tumayo nang mapabagsak ang mga ito. Kaagad kinuha ni Riley ang bisikleta. Simon, halika na! Sigaw niya kay Simon. Kailangan na nilang umalis dahil habang tumatagal, dumadami ang kalaban. Hindi na rin pwedeng sakyan ng motor ni Simon. Nasira na iyon dahil sa aksidenteng pagtama ng mga hampas ng kalaban. Riley, mahahabol pa rin nila tayo kapag sumakay tayo sa bike mo. Komento ni Simon nang lumapit sa kanya. Itulak mo, bilis! Sumakay si Riley sa bisikleta. Hinintay niya ang tulak ni Simon. Kilos na, Simon! Bulyaw niya nang hindi ito kumilos. Sige. Natauhan naman ito at itinulak ang kanyang bisikleta. Humahabol naman sa hulihan nila ang mga kalaban. Angkas, Simon! Bilis! Muli niyang sigaw nang mapabilis ang takbo nila. Bahagya pang gumewang ang bisikleta nang bigla itong sumakay sa hulihan. Naibalanse naman niya iyon at mabilis na nagpedal. Riley, nakalabas na tayo sa teritoryo nila. Hindi na nila tayo susundan. Narinig niyang sabi ni Simon sa likuran. Ligtas na ba tayo sa kanila? Oo, hindi na nila tayo gagalawin basta nasa labas ng kanilang teritoryo. Salamat naman kung ganun. Akala ko makikipaghabulan pa sila sa atin. Itigil mo na ang bike, ako na magpepedal. Itinigil ni Riley ang bisikleta. Napapagod na rin siyang magpedal, kaya magandang suwestyon ang sinabi ni Simon.
Nagpalit sila ng pwesto. Humawak naman siya sa baywang nito bago ito nagpedal. Sinandal ni Riley ang pisngi sa likuran ni Simon. Napakaraming nangyari ngayong araw. Ngayon lang niya naramdaman ng pagod. Bakit ka pumasok sa NBI? Pagbasag ni Simon sa katahimikan nilang dalawa habang patuloy pa rin sila sa pagbabike. I want that profession despite of the danger. Pakiramdam ko, malapit ako sa aking pamilya sa profesyong yun. Agent din ba ang pamilya mo? Oo, pareho nagtatrabaho sa NBI ang parents ko. Sa field si Dad at sa office si Mom. Kaya lang, may nagtanim ng bomba sa sasakyan ni Dad at pareho silang namatay nang sumabog yun. 15 years old lang kami ni Adam nang maulila sa magulang. Kaya si Uncle Jack nang nagpalaki sa amin. I'm sorry. Paumanhin ito. Matagal ko nang tinanggap ang pagkamatay ng parents ko. Ngayon naman, nabigyan ko na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Adam. Your brother is already dead? Yeah, last year lang siya namatay. Bigla namang itinigil ni Simon ang bisikleta. Bakit? Nagtataka niyang tanong. Adamson Garcia, siya ba ang kapatid mo? Paano mo nakilala ang kapatid ko? Muli itong nagpedal bago sumagot. Inspector Garcia is our senior inspector. Siya rin ang dahilan, kaya namin tinanggap ang misyon na pasukin ng Putragis Organization. We want to get revenge for him. And we got it. Pagpapatuloy niya sa sinasabi ni Simon. I know he's happy up there. Tumingala si Riley sa langit habang nakangiti. Yeah, his sister is awesome. I know. Sang-ayon niya kaya pareho silang tumawa habang binabaybay ang kalsada. 1 year later. Nagmamadaling lumapit sa pintuan si Riley nang marinig ang doorbell. Nakangiting mukha ni Simon ang nabungaran niya sa labas. Good morning, gorgeous. Bati nito sa kanya sabay abot ng dala nitong red roses. Flowers for you. Nakangiti niya yung tinanggap. Thank you, handsome. Pasok ka. Niluwagan niya pagkakabukas sa pintuan. Wala man lang akong good morning hug and kisses. Yumakap si Riley kay Simon at pinaliguan nito ng halik sa muka. 5 months ago nang maging official ang kanilang relasyon. Sinagot niya ito matapos ang 5 buwang panliligaw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito pumapalya sa pagbibigay ng bulaklak sa kanya. Nakilala na rin niya ang pamilya ni Simon. May nag-iisa itong kapatid na babae na nasa elementarya pa lang. Wala siyang masabi sa mabait na pagtanggap ng mga magulang ni Simon sa kanya. Para nga siyang anak ng mga ito sa tuwing bumibisita siya. Minsan nga nagtatampo si Simon dahil inaagaw raw ng kanyang pamilya ang atensyon niya. Okay na ba? Nakangiting tanong ni Riley. Bitin. Nakanguso nitong sabi. Mabilis naman niya itong hinalikan sa labi. Bitin pa rin. Papagalitan tayo ni auntie kapag nakita tayong naghahalikan dito. Alam mo naman yun, maraming mga sinaunang pamahiin. Nakangiti niyang paalala. Bumalik na siya sa bahay ng kanyang uncle pagkatapos ng misyon sa Putragis. Balik trabaho na ulit siya sa NBI, pero hindi na siya tumatanggap ng field mission. Nanatili na lang siya sa opisina. Nabuwag na rin ang Putragis Organization, pero binawian agad ng buhay si Putra 1 linggo matapos itong makulong. Ayaw mo pa kasi akong pakasalan. Muli nitong reklamo. Kailan ka ba nag-propose? Nanlaki ang mga mata ni Simon sa tanong niya. Parang hindi ito makapaniwala na narinig iyon mula sa kanya. Maya-maya pa, isang matamis na ngiti ang pinakita nito sa kanya bago siya niyakap. Hindi na kita pakakawalan, Riley. Bulong ni Simon na nagpakilig kay Riley. Tulad ng lagi nilang ginagawa tuwing weekends, pumunta sila sa isang shooting range para magpalipas ng oras sa target shooting. Ito ang naging bonding nilang dalawa sa halip na mamasyal at kumain sa mamahaling restaurant. Magkapareho sila ng hilig ni Simon, kaya palagi silang magkasundo. Riley, sa field tayo. May shooting target ngayon sa field. Paanyaya nito sa kanya
matapos ang 3 set ng kanilang target shooting sa range. Okay, let's go! Excited niyang sabi. Bihira lang magkaroon ng target sa field tuwing weekends. Karaniwan yon tuwing weekdays para sa ginaganap na shooting class sa lugar. Namangha si Riley nang lumabas sila sa field para yung golf course sa sobrang lawak. Sa hindi kalayuan ay natanaw niya ang maliit na butas sa lupa. Alam niyang doon nagmumula ang mga bolang tumatalsik sa ere para maging target. Anong kulay ang sayo? Tanong niya kay Simon habang sumisilip sa dala niyang rifle. White. Okay, I'll go for red. Nag-fist bump pa silang dalawa bago simulan ng shooting. Mabilis ang paglabas ng bola pero hindi sila nagmiminti sa target. Sunod-sunod ang kalabit nilang dalawa sa mga gatilyo ng hawak na rifle. Last one! Anunsyo ng nangangasiwa sa field. Si Riley ang unang tumira dahil red ang lumabas na bola. Napangiti siya ng tamaan ng huling target. Ngunit nagulat siya nang lumabas ang maliit na parachute sa bola. Sinundan niya ang pag-angat ng parachute habang binabasa ang nakasulat sa hila nitong tela. Will you marry me, Riley? Naluha si Riley nang bigkasin ni Simon ang nakasulat sa tela. Nakaluhod ang isang tuhod nito. Nakabukas ang kahetang hugis bala ng baril. Nasa loob niyon ang isang diamond ring. Pinahid ni Riley ang luha. Yes na yes. Nakangiti niyang sabi. Nangilid ang luha ni Simon. Nanginginig pa ang kamay nito nang isuot ang singsing sa daliri niya. God knows how nervous I am right now. Masayang sabi ni Simon bago siya halikan sa labi. I love you, gorgeous. I love you too, handsome. Madamdamin niyang sagot. Hindi na niya ito crush ngayon dahil mahal na niya si Simon. Ang lalaking napili ng Diyos para makasama niya habang buhay. Sa wakas nangyari na rin. Sabay silang lumingon ni Simon nang marinig ang boses ni Greg. Aasahan ko ang bayad mo, Simon, with 5 months interest. Matagal mo nang inihanda ang proposal na yan pero ngayon mo lang siya tinanong. Anyway, congrats. Lumayas na kayo rito at maghanda para sa kasal nyo. Pabiro nitong taboy. Si Greg ang may-ari ng shooting range. Minsan, nagiging Greta pa rin ito, kaya nalilito siya sa totoo nitong pagkatao. Kahit ganon, mabuting kaibigan pa rin ito sa kanila. Ano yung sinasabi ni Greg na matagal mo na tong hinanda? Tanong niya nang pabalik na sila ni Simon sa sasakyan. 5 months ago nang sagutin mo ako. Nakahanda na ang proposal na yun. Natakot lang akong tanungin ka dahil baka hindi ka pa handa. Nagpaparamdam lang ako kanina kung handa ka na. Kaya yun, tumagal ng 5 months bago kita tanungin. Nakangiti nitong sabi. Salamat dahil hindi ka nagmadali, Simon. I love you and I can wait. Kinilig si Riley sa sinabi nito. Bakit habang tumatagal, mas lalo ka nagiging gwapo sa paningin ko? Because I am. Kumindat pa ito sa kanya. Yabang ah, pabiro niyang sabi. In fact, gorgeous, magiging asawa mo ang gwapong to. Nag-post pa ito na akala mo ay kasali sa Mr. Pogi contest. Kaya malakas siyang tumawa at kinurot ang pisngi nito. Makalipas ang 5 buwan ay naganap rin ang kasal ni Riley at Simon. Natupad na ang pangarap nilang dalawa na bumuo ng sariling pamilya. Walang makikitang emosyon sa mga mata ng mag-asawa kundi labis na pagmamahal at kasiyahan. Alam nilang hindi perpekto ang buhay mag-asawa, pero habang magkasama sila, kakayanin nila ang lahat ng mga pagsubok na darating. Mas lalo silang magiging matibay sa hamon ng buhay at haharapin ang bawat unos ng hawak kamay. Agent Bullet Riley Garcia is now officially Mrs. Riley Maharlika. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.